Ayan mga katitik, mag-harvest po tayo ng ating mga kalamansi. Tara, samahan nyo ako. Sana marami tayong makuha. Kasi kanina nung matapos tayong mag-grass cutter, meron tayong mga napansin na mga nalalaglag na mga kalamansi. Marami ng mga bunga yung nalaglag sa lupa, sayang. So ayan, kunin na natin, i-harvest na natin yung mga natitirang mga bunga. Let's go! Ayan mga katitik, harvest muna tayo ng ating mga kalamansi. Meron tayong nakikitang mga hinog na. At pwede nang i-harvest ito, medyo hilaw pa. Ayan, may mga bulaklak pa dito sa ilalim. Kasi dun sa isang puno kanina nakita ko, nahuhulog na yung mga bunga, sayang. Hindi natin napansin kaagad. Yan, mamaya tanggalin natin yan, yung bahay ng mga langgam na yan. Dadala tayo para magamit dun sa bahay, makalibre-libre din tayo. Ito, tinamaan to kapon ng grass cutter. Ayan, kahit pa paano nakakuha tayo ng ilang piraso sa isang puno lang. Hindi pa to nakaka-welo mamunga. Mas madami pa siguro yung maha-harvest natin sa mga susunod na mga araw. Ayan. Halos nasa ilalim yung mga bunga. Yan, meron ng mga nalaglag, oh. Sayang. Sayang na sayon, nahulog na. Yan. Hindi natin dito na grass cutter kasi pinag-iingatan natin baka tamaan ng grass cutter, masisira yung kalamansi natin. Kaya ganito lang muna yung gawin natin. Ayan, itrim lang muna natin yung mga yan. Lipat naman tayo dito. Bakit kaya mga nasa ilalim yung mga bunga? So, ang dami nang nahulog. Naninilaw na. Itong mga naninilaw, kunin na natin to. Init na, mga araw na naman. Ayan. Ito. Pwede na to. Di lang tayo sure kung mga ilang araw nahihinog yung mga kalamansi kagaya nito. Siguro mga 3 days lang ata. Di pa tayo ganun kabisado sa kalamansi, mga katitik, kasi baguhan pa lang tayo nito. I-research natin dun sa YouTube.
Ito, nasa ilalim yan. Malaki na dito. Oh. Ang init. Kala ko umulan kanina, kaya huminto ako sa pag-grass cutter. Medyo marami-rami yung makukuha natin ngayon ah. Hinog na. Ingatan lang natin kasi may bulaklak para hindi mahulog. Gumagamit ako ng pruning shear para mas mabilis, mas komportable ako nito pag nag-harvest gamit nito. Yung iba naman, yung mga batikan na talaga, kamay lang yung gamit nila, pinipitas. Pero yung sa atin, mabagal. Sige lang, maliit lang naman yung kalamansi natin. Yan. Medyo marami-rami na rin. Dito na naman si Salot. Ito yung kumakain ng dahon, si grasshopper. Kailangan na natin mapatay ito. Yan. Kailangan mamatayan. Nabalik na. Patuloy na lang natin ito. Balik na. Ito, hinog na to. Ayan. Oh, ang dami na. Meron pa pala ng isa dito. Hindi lang natin namalayan mga katitik. Nakakarami na tayo. Puno. Halos lagpas kalahati na yung nakuha natin. Maliliit yung bunga nito. Sayang lang yung puno na to kasi nakatapat sa nyog. Pag may bumabagsak na bunga, tinatamaan, halos nababalian ng mga sanga yung kalmansing to. Sayang. Pero kahit pa paano nakakapag-harvest pa rin tayo. Ito yung pinakamalaking kalamansi sa lahat dito. Malaking puno kasi to nung itanim natin, siya yung pinakamalaki. Yun, late lang yung nakuha natin. Hindi shiny yung bunga niya. Ito naman. Yan, kambal. Meron din tayong mahaharvest dito. Oops, nahulog pa. Sa ilalim. Siguro sa mga susunod na mga taon, pwede na tayong mag-share nito. Ito pala yung kagandahan pag may tanim, may aanihin. Paunti-unti lang. Kakatipid-tipid rin tayo. Oh, halos mapuno na. Another blessings na naman to mga katitik. Hindi pa tayo umabot dito sa pag-grass cutter. Siguro sa mga susunod na mga araw pag mag-grass cutter tayo, unahin natin itong mga puno ng kalamansi. Daming hinog dito. Ayan, malalaki pa yung bunga niya. Oh, puno na. Oops, nahulog pa.
Ayan, hanap na lang muna tayo ng lalagyan. Puno na. Ayan, ito mga katitik, yung sinasabi kong marami nang nahulog ng mga bunga. Ayan. Dami na, sayang. Hindi natin napansin. Di sana na-harvest na natin tong nakarang araw nung nag-grass cutter tayo. Kaya kunin na natin yung mga pwedeng i-harvest ngayon. At nang hindi masayang. Kasi minsan namumroblema tayo ng ating gagamiting kalamansi para sa pagluluto sa bahay. Uy, nangangagat pa. Yan, marami ng mga hinog. Oops, yan. Yung iba nakasayad na sa lupa. Yung problema yung sumasayad sa lupa, nabubulok. Kailangan siguro nating i-pruning yung kalamansi natin, tanggalin natin yung mga sanga-sanga sa ilalim para yung bumunga ng mga sanga yung nasa taas. Kasi mapapansin natin yung mga bunga ng ating kalamansi nasa ilalim lang, walang bunga gaano sa taas. Yan siguro yung nakikita kong rason kung bakit nasa ilalim yung mga karamihan sa bunga niya. Tinamaan ng grass cutter, sayang. Ito sa ilalim. Marami-rami na. Ilinagay lang muna natin sa bulsa natin yung nakuha nating mga kalamansi. Ito, nakalapat na sa lupa. Ito rin isang kalamansi. Kunin natin yung mga ibang bunga. Pwede na ito. Kasi mahihinog lang to, sasayang. Yan. Ito. Yan yung mga makikintab na. Pwede na yan. Wala na. Dito sa kabila, wala pa. Mga hilaw pa. Ito. Pwede na to. Ilang natin napapansin mga katitik, madami-dami na yung nakukuha natin. Pwede na tayong magluto ng tinula. Yung mga kilawin dyan. Sana makahuli tayo ng isda sa ating pagpipishing. At nang magamit natin yung kalamansi nating hinarvest. Wala na. So ayan mga katitik, kahit pa paano nakakuha tayo ng mga kalamansi. Ayan, napuno yung empty bottle ng 1.5. Madami-dami na rin to. Tapos meron pa tayong andito sa bulsa natin. Yan, pakita ko sa inyo kung gaano karami yung nakuha natin. At ito mga katitik, yung nakulikta nating, na-harvest nating kalamansi. Yan, madami-dami na yan. Siguro mga more than or less than 1 kilo to. Yan, marami-rami na rin to.
sa 5 puno. Ito yung nakuha pa lang natin. Kasi hindi pa yan gaano namumunga yung mga kalamansi natin. Mga ilang bali hindi pa yan nakakabuelo sa pamumunga yung mga kalamansi natin kasi mga bata pa yan. Pero kahit papano, yan, meron na tayong nakukuha. Siguro sa mga susunod na mga taon pa, mas lalaki pa yung puno na yan at dadami yung mga bunga. So ayan mga katitik, makakalibre na rin tayo pang tinula at saka kinilaw. Mga sausawan dyan, yan yung paggagamitan natin. So ayan mga buddy. So ayan mga katitik, hanggang dito na lang. Bye bye.